12 beses tayong nagharap-harapan sa barangay kasama yung mga magulang ko. Bakit hindi mo dinala yung sinabi mong witness? Ngayon mo lang sinabing witness dito. Walang kaalam-alam yun. Bilang isang kagawad, ano po ang karapatan ninyo para pigilan po ang mga tao na kunin po ang kanilang ani? Ano ang ginawa ng barangay? Pinahinto yung alin? Yung trabaho. Ano naman ang karapatan ng barangay na manghimasok po doon sa usapan na yun? Wala akong pakialam kung nagpapakilala sila may-ari, anong pinangahawakan nila para mapatunayan na sila ay may-ari ng lupa. Tax declaration daw. So dahil doon sila na yung automatic na may-ari ka, Okay. dahil doon aasistehan nyo na po siya. Kumbaga parang nagiging korte na kayo dito. Hayaan nyo sila mag-uusap sa DAR. Iakyat nyo muna sa Maro kung lokal yan, di ba? Hanggang makarating ng DAR. Hindi yung gagamitin nyo yung posisyon ninyo. Kapitan kayo, ama kayo ng barangay, dapat pumapalit na po kayo, di ba? Isipin nyo, taga Masbate pa po ito. Pupunta po ba sila dito kung di sila agrabyado? Bumagit na nga ako, sir. Ang hawak Sir, Kap, huwag mo kaming loloko. Hindi ko gumigit na. Niloloko Kaya mo ko eh. Wala pong karapatan si barangay captain o di kaya ang sino man sa barangay na sabihin, ay ito titulo, malis na kayo dyan dahil may titulo yung inyong kalaban. Hindi po. Yes. Paglalabanan po yan sa hukuman. Wala pong dapat humarang sa tenants na mag-harvest. Kahit po kami taga-DAR, hindi po kami pwedeng humarang sa pag-harvest ng mga tenants. Mga kasama natin sa studio ng live ang nagreklamong magtatay. Magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw po, sir. Alright. Ngayon naman, dahil po si tatay medyo hirap po sa lengguaheng Tagalog or Filipino, kasama din natin yun ang ating staff na si Bitag Casey para po din mabahagi ang problema ni tatay ng maayos sa Tagalog at para sa lahat ng mga ating nanonood. Paano po napunta ang inyong tatay doon po sa sinasabing lupa? Doon po muna tayo. Yung transaction kasi ng tatay ko, yung dating may-ari, na patay na din. Kailan po yumao ang sinasabing may-ari na kausap po ng inyong ama? Parang sa kung hindi ako nagkamali, sir, mga since 2000 or 2002. Yung lupa na yun, pagkatapos po namatay ang sinasabing totoong may-ari, sino po ang nag-assume or kumuha po ng karapatan at responsibilidad doon po sa lupa? Yung pangalawang pamilya po, kasi yung tatay niya na, bali, yung original wife namatay, tapos nag-asawa ulit siya. Yung si Militon at saka si Cirilo is pangalawang pamilya na po yun. Okay, so second, mga ano sila, parang second family, anak ng second family nitong ni totoong may-ari, na sila ang namamahala dun sa mismong lupa. Tama ba? Alright. So ngayon naman, napunta na sa kanilang lupa, nagkaroon ba sila ng pag-uusap ni mismong tatay Leopoldo tungkol doon sa pagsasaka niya doon sa lupa nila? Nag-usap po sila. Yung may papel sa may agreement sila sa barangay. Sinangla yung kanyang lupa sa tatay ko. Yung lupa niya sinangla. So itong si totoong may-ari nagsangla ng lupa dito sa kanya. Yung totoong may-ari yung katransak niya noong 1970. Tama ba? Ngayon naman, nung yumao itong sinasabi totoong may-ari, yung mga anak ba ang tumubos? Tama ba? Opo. Alright. Pero yung tanim ng tatay ko, yung mga nyug, lahat. Yes. So siya yung nagsasaka kasi sa lupa. Tama ba? Alright. Ano ang naging problema naman ngayon? Nanghihimasok na po si Kapitan eh. Pinaharbis ng tatay ko yung nyug sana. Nung na-harvest na, pumasok na sila sa eksena. Paano siya napunta doon? Sino lumapit sa kanya? Kasi ang sabi lang niya po sa amin, sir, is inutusan lang daw siya ng may-ari. Alright. Kinausap ba nila kayo ni Kapitan tungkol sa issue na to? Pinag-usap pa kayo sa barangay para magkaroon ng maayos sana na pag-mediate? Wala nga, sir eh. Doon sa panghihimasok niya, ano nangyari? Yun, nagsimula na, hinold niya hanggang... Anong hinold niya? Yung kupra, sir, hanggang itong January 6, pinakupra na niya ang nyog. Sigurado ako sinubukan ninyo pumunta doon sa mismong nyog na meron kayo. Tama ba? Ano naman ang naging sagot ni Kapitan? Wala na daw karapatan yung tatay Alright. ko. Yan ang hinahanap ko. Ang sinasabi ni Kapitan na wala na daw kayo karapatan sa lupa. Meron ba silang mga kaukulang papeles? Kung meron man, ano naging basihan niya para tama ang kanyang pagsusuri dito sa mga ito? Ito lang bago binanggit niya. May sapat daw sila na papel. Tapos yung... Anong klaseng papel daw yun? Sinasabihan ko siya na saan yung papel. Anong klaseng papel daw yun? Wala daw akong karapatan na tingnan yung papel.
papel. Sabi niya, wala akong karapatan at tumingin sa mga dokumento nila. Sabi ni Kap. Opo, siya mismo. Ngayon naman, ang nangyari, hinood kayo, wala kayo nakuha ni isang ani. Wala sir wala. Gano'ng katagal? Mahigit halos ng 4 na taon Halos 4 na taon na kayo hindi Ano sir, nakakuha. April 25, 2022 up to itong January. So almost 3 years. Almost 3 years na. So mahigit 2 taon at kalahati. Actually, nakikinig si Kapitan ngayon, Sir Carl, at aalamin natin kung ano ba yung kanyang panig dito sa sa reklamong Okay, ito. kausapin na natin sa kabilang linya itong si Cap Renante Igot, Barangay Estempar, Katayngan, Masbate. Ano po ang problema dito sa kay Tatay Leopoldo tungkol po sa isang lupa na pinaalis nyo daw siya? Opo. Hindi ko naman siya pinalis. Hindi ako ang nagpalis. Sino po ang nagpaalis? Hindi naman sinabing nagpalis. Ang siguro sir, ang reklamo niya doon, nung i-harvest yung nyog bilang isang gagawat, ako ang sa peace and order. Pumunta dito sa akin na nagreklamo na yung nyugan daw nila, pinaharvest ni Leopoldo Casipong Sr. Na dapat daw, hindi na dapat siya magpa-harvest kasi natubos na nila yung lupa na sinangla nila sa kay Leopoldo Casipong Sr. 1970, nandun na si tatay sa lupa para isakahan po yung lupa. Taong 1995 or early 2000 po, doon lang nasangla sinasabing lupa. And then natubos no nakaraang 2022. Tama po ba? Ang sinasabi ko lang, Kap, ano po pinahahawakan itong kabilang panig na sila ay binayaran or binayaran nila itong si tatay dito sa kanyang mga tanim ng nyug? Sir, mga kasamahan nila dito sa lupa, sir, witness na binayaran daw basta isa si dito, Judito Piñaranda, dyan daw siya nung binayaran ni Cirilo Ibanez. At saka naman, sir, dito nung hinarap sila dito sa kay dating kapital kay Jaime Arsenal, tinanong din si Leopoldo Casipong Sr. Witness ako doon kasi kagawad ako doon ako nung pinagharap sila. Tinanong siya kung nabayaran pa siya sa mga nyog. Ang sabi naman niya, bakit ang 5 piso ba bawat puno, bayad ba daw yan? Okay, sandali lang, Kap. No? Tanungin ko lang itong mag-ama dito na sa amin ngayon. Kung totoo ba, binayaran ba yung nyug? Nakatanggap ba kayo ng pera? Sayaan na lang yun si ma'am sa translator. Di bayra na nim santo 12 ra kapunuan sa una na kung tanom 12 ra kapunuan pero may sinabtanay mi ang amo sinabtanay katong 12 kapunuan nga nagbunga yang gabayra tag 5 o tinuod man to yang ingon tag 5 unya patamnon ko palukpan kang sistema siyuta sa nagkunana mangilig patamnan sa ako kay aron nga ang lobe kuan ang lobe kung mag-uwan sa to pa kuan na siya dito sa tawagan na nakapundar na siya kay mahurot mo sa ginuha na labig limpyo gitanuman ako pag ang amo sinabtanay kung magkatanom ka arit ang akong angga arit man kung magkatanom ka otro sandali lang po tatay, no? Medyo mahaba na po para ma-translate po muna and then saka natin ituloy. Go ahead. So Sir Carl, ang sinasabi ni tatay, ang nabayaran lang daw sa kanya 12 na nyog nung pinakamay-ari. At totoo naman daw po na 5 piso bawat puno ng nyog ang bayad sa kanya. Kaso yun lang po yung puno doon sa una niyang mga tinanim. Pinatanim pa raw siya doon sa medyo bundok na bahagi ng mga iba pang nyog para hindi maubos yung mga nyog na tinanim niya. Okay. Go ahead, tatay. Sige. Karon pag ang sinabtan na muna to ni Santo nga magsanto to kang gawon ako sa pag kanal 12 ka punuan ret kay bayran ko na tag 5 sa imo unya kanumi naghurot inya ibalik nato sa maong sinabtanay kon magbunga ng akong tanom tanan o magbunga ibalik sa tersyo ang tanan ang katong 12 kuan na to siya mawa na to kuan na to wa na bayad to siya kay ikuan man sa tanom nako kapin ko na 200 ka punuan ang tanom nako nga lobe unya ang katong 12 ka punuan among niya nga siya pagi magbuot nga wa man sa wa pa kanang kapitana ma'am wa pa ganin na siya matawo nga pag umpran ako dana nga yuta wa pa na siya matawo niya siya ihawod kayo 200 plus daw po lahat in total yung mga tanim ni tatay doon, Sir Carl, and then ang bayad lang yung pinakamay-ari is yung 12 lang out of 200 plus. Yes po. And then yung remaining doon, bukod dun sa nabayaran, ibabalik nila doon sa dati nilang agreement nung pinakamay-ari. And kini-question ngayon ni tatay si Kapitan, bakit siya ngayon ang nagsisiga-sigaan doon na hindi pa siya isinilang nung nagkaroon ng agreement si tatay at yung pinakamay-ari ng lupa. Alright. 12 beses tayong nagharap-harapan sa barangay kasama yung mga magulang ko. Bakit hindi mo dinala yung sinabi mong witness? Ngayon mo lang sinabing witness si dito.
walang kaalam-alam yun. Nag-sit in lang ako sa problema nyo. Si Kapitan Arsenal pa ang nag-midget sa inyo. Dahil daw natubos na yung lupa niya, pumunta dito sa akin, Kap. Ano po ang karapatan ng barangay na pigilan po itong dalawang tao sa pagpasok sa isang lupa, Kap? Ang may-ari, sir, nagsumbong sa amin. Pinuntahan At inas- Okay, sige. So, si may-ari nagsumbong sa inyo sa barangay. Ano ang ginawa ng barangay? Pinahinto yung sir, kasi may reklamo ang may-ari. Ano, pinahinto yung alin? Yung trabaho. Ano naman ang karapatan ng barangay na manghimasok po doon sa usapan na yun? Yun po ang aking kina-question. Sir, kung sa ganyan, sir, yung sabing na 12, nandito yung may-ari na binayaran, yun lang ang binayaran. Di siguro totoo yan, sir. Dito yung may-ari. Kung ang sa pagkakaalam ko, dito man yung may-ari, lahat na kayong nagbunga, binayaran na yan. Ang hindi lang nabayaran, nung isinangla ang lupa, tinaniman pa rin niya. Na hindi naman nagpaalam. Yun nga ang ibig sabihin ko, sir, isinangla na sa kanya nung time na yun, may karapatan naman siya na galawin yung lupa at magtanim pa. So, syempre, kung tutubusin, tinubos pa yung buong 200 na sinasabi natin nyug. Yun nga ang problema, sir. Ito nga may-ari, sir. Umabot nga ng 21 years, hindi natubos kasi walang pera. Tinaniman pa nila na hindi nagpaalam. Magbabayad pa daw siya. Hindi, sir, may karapatan naman sila na maglagay kasi sila naman po ay pinagkatiwalaan ng sinasabing may-ari. Pero, sir, siguro, ang sasabihin ko na lang dito para hindi na po tayo masyado tumagal, bakit po umabot sa punto na yung barangay na po ang nangihimasok at gumagawa ng paraan para hindi po makapasok ang isang panig doon sa sinasabing lupa at parang kinakampihan nyo ng may-ari. May ginawa ba kayong pagsusuri doon sa papeles nung nagpapakilalang may-ari kung talaga siya ang nagmamay-ari ng lupa? Oo, sir, meron. Ano ang mga papeles niyon? Silang may-ari dito magkakapatid. Ano ang papeles? Wala akong pakialam kung nagpapakilala silang may-ari. Anong pinangahawakan nila para mapatunayan na sila ay may-ari ng lupa? Tax declaration daw. Tax declaration. So dahil doon sila na yung automatic na may-ari, Kap. Okay. Dahil doon aasistehan nyo na po siya. Parang dar na po kasi rin yung trabaho niya eh. Yung trabaho ninyo, porket meron siyang tax declaration, automatic parang siya na yung may karapatan doon sa ano. Title niya, sir, di tax deck. Title pala to. Title pala yung nakita ko. Title. Kanino nakapangalan yung title po? Naparte naman Alam nyo, Kap, kasi ang nakikita kong problema kanina pa, dyan pa lang sa barangay ninyo, tinatapos nyo na yung problema eh. Kumbaga parang nagiging korte na kayo dito. Hayaan nyo sila mag-uusap sa DAR. Iakyat nyo muna sa Maro kung lokal yan, di ba? Hanggang makarating ng DAR. Hindi yung gagamitin nyo yung posisyon ninyo. Di ba? Kasi ito, sinasabi nila kanina, natatakot na sila sa inyo kasi kayo yung parang pumipigil dyan sa ano. Imbes na maging balanse po tayo, bakit parang mas pinapanigan natin yung kabilang panig? Tama po si Sir Carl, dapat inakyat nyo na yan sa taas. Wala na po dapat kayong say dyan. Pero yung nangyayari, kapitan kayo, ama kayo ng barangay, dapat pumapagit na po kayo, di ba? Isipin nyo, taga Masbate pa po ito, pupunta po ba sila dito kung di sila agrabyado? Pumagit na nga ako, sir. Ang hawak Sir, Kap, huwag mo kaming loloko. Hindi ko gumigit na. Niloloko kaya mo nga, sa mga tono mo, Kap, kasi parang kumakampi ka talaga sa kabila. Hayaan natin yung may mas jurisdiction. Alam po natin yung barangay, susubukan pag-ayusin, di ba? Pero sana i-elevate natin. Nagkaroon ba ng verification dito sa mga papeles? Kinonfirm mo ba? Na totoo yung mga papeles sa pinangahawakan nila? Ano nga, sir, title ng lupa sa kanila yung Naintindihan ko title ng lupa. Malay ko pa, baka mamaya pekendos yung pinangahawakan or wala ng bisa. Baka mamaya na-cancel na yan. Mayroon title, sir, hindi peke. Hindi peke. Paano mo nalaman hindi peke? Kasi galing sa Register of Deeds yung Okay. Registry of Deeds. Okay, sige. Speaking of Registry of Deeds, sige Kap, dyan ka muna. Titignan natin kung ano magiging sagot ng mismong Registry of Deeds na makakausap natin. So, ito po yung OIC ng Registry of Deeds Masbate. Sa kabilang linya si Noel Artillero. Magandang umaga po sa inyo, Noel. Hello sir, magandang umaga po. Yes. Sir Noel, ako po si Carl Tulfo. Naka-live po tayo ngayon. Sir, ano pong meron tayong records po dito po sa ating Registry of Deeds? Actually sir, as per verification dito, may nakita ako ditong title, yung kay Cirilo Ibanez. At saka ang location nito sa Istampar, Katayngan, Masbate. Yung area nito, 19.1 hectares. Ngayon, na-cancel na ito, sir. Okay. At nalipat na sa CLOA.
CLOA. So, voluntary land transfer. Itong CLOA na ngayon, nakapangalan kay Natividad Tipaet Ibanez et al. So, may co-owner siya dito na 13. Yung mga sinasabi natin, sir, na ibanggit nyo, yan po ba yung sinasabi natin mga heirs siguro nitong Cirillo? Hindi ko po, sir, masabi dahil na ito, dahil ang nag-process nito at nandito naman yung agreement on voluntary land transfer. Sige po, sir, at maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay linaw dito. Maraming salamat din po, sir. Mabuhay po yung programa. Alright, sige. Makakausap natin sa kabilang linya yung OIC, Parpo 2 ng Masbate, Provincial Agrarian Reform Program Officer na si Sir Amadeo Cedinho Jr. Magandang umaga po, Sir Amadeo. Sir, pwede niyo po ba kaming mabahagian kung ano po ba yung status na itong particular na lupa na pinag-uusapan po namin? Sir, may binigay po na pinuwag sa atin yung Registry of Deeds ng CLOA, yung sinasabi ni binasa kanina ni Mr. Noel Ortiguero. Pero po, hindi po tayo nakakasiguro na itong issue na lupa ay cover talaga ng collective CLOA na sinasabi. Kasi po, pag tinignan po natin yung tax declaration, yung area, di ba, mga 7 hectares lang, saka walang lot number. Okay. So we cannot sure kung itong lupa na subject na yun na nireklamo nila Sir Kasipong ay covered ng CLOA. Ito yung CLOA din. Itong lupa na covered ng CLOA. So kinakailangan talaga dito para ma-determine i-parallocate yung CLOA para mahalap namin kung itong lupa na nireklamo po nila Kasipong ay covered po ng CLOA na ito. Ano po ang maibibigay nyo sigurong advice dito sa mga lumapit sa amin na nanggaling pa po ng Masbate? Actually, sir, naging client na po ng Legal Division ng Masbate. So, marami na pong option na advice na kanila na ginagaarap ko. Marami na pong ginigay na advice yung Legal Division ng Masbate. Lalo na ito si Ma'am Colleen na retail kasi sa kumawak. So, mas maganda sana po, sir, kung makausap natin yung taga-legal. Alright. Okay. So, ang sinasabi nyo, sir, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung usaping legal. Tama po ba? Opo, sir. So, hindi po dapat, nagiging parang level lang siya ng barangay, kundi dapat iakyat na po siya sa usaping legal. Tama po ba? Sir, hindi namin alam yung nangyari sa barangay. Pero mas dapat talaga, sir. Na ipasok na to sa barangay. Yes. Yun nga po, hindi yung punto namin dito sa Bitag, Sir Amadeo, na hindi na to sa barangay Kaya nga po, tama po kayo, dapat inaakyat na po ito sa mga opisinang nakakasaklaw talaga or yung may jurisdiction. So tama po kayo dyan, Sir Amadeo. Yes po. Alright. Sige po, Sir Amadeo, maraming salamat po sa inyo. Welcome. Okay, siguro bago natin tawagan ng DAR, pero they'll put it on the line, gusto ko lang makausap itong si Attorney Batas on what he thinks so far dito po sa nangyayari sa ating sumbong ngayong araw. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga pong muli, Ginoong Carl Tulfo, sa sambayan ng Pilipinong nasa ipabitag mo. Alam po ninyo, Ginoong Carl Tulfo, anak kong karapatan si Kapitan o ang buong barangay pilitin ang magkabilang panig na kumilos ayon sa gusto nilang papantarekin ng mga tao. Tama. Katakapok dito kay Kapitan at sa lahat ng marami pang ibang kapitan sa barangay sa Pilipinas. Pinagpipilitan nilang may kapangyarihan silang kapagkasundo ng kabilang panig. Mali po yun. Hindi po nagkasundo at may isang tumangki na at pumayaw na makipag-usap sa barangay. Ang tanging magagawa po ng barangay, maglabas na ng CFA, Certification to File Action, dalhin sa tamang ahensya ng gobyerno. Yes. Ang ginagawa po ninyo, paglabag sa inyong tungkulin, wala po kayong karapatang mamilit o di kaya magsabi na mag-areglo ng magkabilang panig kung ayaw po nila. Yun po yung katotohanan. Kayo po'y gumagawa ng Graft and Corrupt Act. Ano ibig sabihin nun? Nagbibigay po kayo ng hindi makatwirang pinsala sa mga taong ayaw ng pasakop sa barangay o sa katarungang pambarangay law. Yan po yung anti-graft and corrupt practices sa kahataw po sa inyo kung pwede kayong makulong ng hindi bababa ng 6 na taon. Wala pong karapatan si barangay captain o di kaya ang sino man sa barangay na sabihin, ay ito titulo, malis na kayo dyan dahil may titulo yung inyong kalaban. Yes. Hindi po. Yes. Paglalabanan po yan sa hukuman. Si Attorney, stay on the line din kasi kakausapin lang namin yung last namin RP, which is itong DAR.
para po din hingihan posible ng assistance din po itong ating kabilang panig ukol po sa issue na to. Kumakausap natin yung sa kabilang linya itong Legal Officer, Legal Assistance Division ng DAR Masbate. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Colleen Refil. Ano po ang panig ng ating DAR dito tungkol po sa issue na to? Tungkol po dyan, sir, tama po kayo na dapat po hindi po yung barangay ang nag-aayos. Kasi meron po tayong tinatawag na Barangay Agrarian Reform Committee or BARC. Sila po dapat kapag po may mga tenancy na ni-raise yung isang party, dapat po ang BARC po ang nag-aayos. Kung wala naman pong BARC, diretso po yan sa MARPO. Sila po dapat ang nag-aayos niyan, hindi po dapat ang barangay. Kasi ayon po sa batas natin sa sa katarungan pang barangay, ang mga agrarian cases po ay hindi po dapat minimediate ng isang barangay captain. Okay. Tapos po, so ang nangyari po niyan, lumapit naman po ito sila, Sir Kasipong sa DAR. So, ako po personally ang nag-entertain po sa kanila. So, yung po sa pagsangla po, yun po ang unang issue namin. So, inayos ko po sila na hindi po pwede na hindi natin ipatutos kasi sila po ang may-ari according po dun sa mga present nilang papel. Tapos po, pero pinangakuan ko po sila during that time na pinalinawanag ko po sa mga landowners, which is the heirs na ni Cirilio Ibanez, na hindi pwede paalisin ang mga tenant. Tama. Kasi tenant po sila dyan. So sabi ko, tutubusin nyo pero hindi nyo sila pwedeng paalisin. Tama. So, reschedule po. Opo. Ang ginawa po namin, nag-reschedule po kami ng another round ng mediation para ma-set naman yung sharing nila. Kasi naintindihan naman na po ng mga... Yung sharing na to, ma'am, tama po ba? Ito ay isang crop sharing scheme. Tama po ba? Yes po. Alright. Okay, go ahead. Tapos po, sir, pinaliwanag ko po kasi sa mga landowners na hindi po... Although po namatay na po yung papa nila, which is the original landowner na kinikilala po ng mga tenant, namamana po yun ayon sa batas natin. Hindi po basta-basta nawawala yung tenancy relationship between a landowner and tenant sa death. Okay. Ma'am, if I may, if I may mabilisan lang. So nabanggit ninyo na namamana din itong sinasabing agreement from the real owner to the co-owners, itong mga anak. Ito naman, namamana din ba, ma'am, agreement ito dito sa tenant na meron din sinasabing crop sharing scheme? So, sabihin natin na tinubos... Okay. So, ngayon naman na tinubos na daw itong sinasabing lupa, ito naman, ang ginawa ng ating barangay ay hinaharangan po itong mga sinasabi natin mga tenant sa pagkuha po ng kanilang ani. Dahil daw umano na nagpakilala daw po ng totoong may-ari dito sa barangay at hindi na daw po pinakukuhan itong sinasabing harvest. Tama po ba yun, ma'am? Mali po. Regardless po kung sino po ang may-ari, kapag may problema po ang tenant at ang landowner, ang magiging status po niyan is status quo. So, ibig po sabihin, pag status quo, kung ano po ang sharing nila, yun po muna hanggat hindi pa po na-resolve yung problema nila. Okay. So, dapat po pag-anihin pa rin po nila ang mga tenant. Wala pong dapat humarang sa tenant na mag-harvest. Kahit po kaming taga-DAR, hindi po kami pwedeng humarang sa pag-harvest ng mga tenant. Actually po, sir, ninijate ko na po yan sila mga 5 times na po. Ang una po naming naging remedy dyan is in-offer po nila landowner kay tenant yung lupa na bilhin niya. However po, ayaw po ni tenant na bilhin kasi wala daw po siyang perang papatipak. Yung pag-segregate po ba? Kasi portion lang yung ang tenanted niya. Tapos po, so nag-failure po yung una nating option. Ang sunod po na option namin sa kanya is the agricultural leasehold contract. Agricultural leasehold contract. Siguro ma'am, can you expound on that? Agricultural leasehold contract po, yan po yung ini-enter into ng ating tenant and mga agricultural landowners. Sinasabi po dito na itong mga tenant is hindi lang magiging tenant na sharing, kundi agricultural lessee na sila. Kung magre-rentahan nila ng lupa, tapos dun po sa contract, isi-fix namin yung rental fee nila, kung kailan ang bayaran, sino ang babayaran, kung in-kind ba or kung in-kind ba or money ang babayaran sa kanya. Ano po magagawa ng ating DAR sa ngayon? Yes po, kasi po ayaw po ni tenant mag-enter into leasehold contract. So ang nangyari po, nung hindi po namin siya napapayag yung mga parties
to enter into a leasehold contract, nag-issue po kami ng certificate to file action. Kasi po, magiging quasi-judicial case siya wherein magpa-file po ng case sa aming Provincial Agrarian Reform Adjudicator. Para siya po ang mag-determine the tenancy relationship, if there is an existing tenancy relationship, and siya po ang mag-order na mag-execute ng leasehold between the parties. Okay. Ma'am, so sa ngayon ay pwede pa rin ba mag-harvest at mag-ani itong sinasabi nating kabilang panig? So, dapat po, supposed to be, status quo pa rin po sila kasi hindi po naaayos pa yung problema nila. Tama. Which is, kung status quo, mag-harvest pa rin siya, ganun pa rin ang sharing nila. Tama. Is there a possibility that DAR can assist on this part na para pwede akyat po dun sa mga kaukulan na ahensya natin para mas mapag-usapan po ng maayos at sana malutas na po itong problema? Yes po, kung willing po si Sir Kasipong na kami pa rin po mag-counsel sa kanya. Pakiasikaso na lang po itong si Tatay Leopoldo para mas magawan po ng paraan ng ito pong problema niya at may akyat po dun po sa mga ahensya natin. Okay po ma'am? Maraming salamat po sa inyo. Thank you po, sir. Alright. Ngayon naman, balikan lang natin ang mabilisan. Ito si Attorney Batas. Attorney, nandiyan ka ba? Yes. Well, akmar po lang ito mga pagtulong na gagawin ng DAR. At tututok po ang ipabitag mo sa pamamahala ngayon ni Carl Tulfo upang matiyak ang katarungan at katotohanan at kalutasan dito po sa mga magsasaka. Maraming salamat po, Ginong Carl Tulfo. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas. Okay. Kap, ito po ang sinabi ni DAR para po mas mabilis lang po tayo matapos ngayon. Hanggang sa hindi pa natatapos ang problema nitong dalawang panig, wala pong karapatan ang barangay na mangialam po doon sa sinasabing crop sharing scheme or pag-harvest po doon sa lupa hanggang sa hindi magkaroon ng solusyon. Ang problema, ito po ay status quo. Status quo meaning hindi po magagalaw, wala pong pwedeng pagpipigil ang pwedeng gawin. Okay po sa iyo, Kap? Sige, sir. So, Ganon ang gawin natin dito sa barangay. Alright. Yun na lang pakiusap ko, Kap. Kung ganun, wag ka nang mangialam pa dun sa issue nila. Hayaan mo na lang ang mas mataas na ahensya para gawa nila ng paraan. Okay po, Kap? Okay po, sir. Salamat, sir. Alright. Maraming salamat sa inyo, Kap. Okay. So, kayong dalawang sir, pasensya na wala na tayong oras. Mag-uusap tayo mamaya sa baba para dun sa mga susunod na hakbang niyong gagawin. Pero ngayon, pinakiusapan, sinabi ko na mismo kay Kap, pinakita ko na dun sa mga lahat ng mga kausap natin na para sabihin at pakita sa kanya na wala siyang karapatan mangpigil kang kanino man na mang-harvest dun sa lupa. Maraming salamat po sa inyo sa dalawa na paglapit po dito sa aming tanggapan. Alright. Salamat. Alright. Maraming salamat mo. At dyan po tayo nagtatapos ngayon sa ating programa hinggit sa sumbungan, imbestigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban kay Tigiwan. Ako si Carl Tulfo at itong hashtag, ipabitag mo. Lahat ng bumubuo sa programa po sa Bitag, lalong-lalo na kay Sir Carl, sa mga staff, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po ay marami pa po kayong matutulungan po sa inyong programa sa Bitag. Again, maraming salamat po sa inyong lahat.